This is what the crusade is about. At the end of the day, to open their eyes, turn them from darkness to light, bring them from the power of Satan, to God. Sa kahuli-hulihan, ito talaga ang ating binabaka. The crusade involves a lot of persuasive, appealing elements. Praise God, we have the Christ Up movers, the Saved by Grace dancers. We have great uplifting singing. We have all these, whistles and bells, as they say. The whole vibe of the crusade is nice, isn't it? Pero sa akin, sa kahuli-hulihan, mga kapatid, crusade is always a spiritual bloody mess. As, as Englishmen would put it, it's always a spiritual bloody mess. And I feel it the most when I'm behind the stage and begin to preach. Doon ko nadadama itong sinasabi ng Panginoon kay Pablo. To open their eyes. Sa akin, this is personal. To open their eyes. To turn them from darkness to light. Ang binabaka natin dyan, mga kapatid, andyan pa ba tayo? Ang binabaka natin dyan ay ang isip na binulag ng Diyos ang sanglibutan na ito. At yung isip na yon ay nabinulag ay hindi isang linggong bulag. Ito ay bulag nung bata pa. The addiction na kinapapalooban ng mga tao. Hindi ito nagpasimula noong isang buwan lang. Mga binatilyo pa ito, dalaga pa ito. Ito'y alipin na ng bisyo. In General Santos City, there was a couple that I observed that they were wanting to see me. At yung isa sa mga yung lalaking asawa, punong-puno ng tato. Pero sa tingin ko, mukhang fourth watcher na rin. At makikita mo na parang gusto-gusto nilang lumapit sa akin. Pero hindi sila nagkaroon ng chance. Pero eventually, bago matapos ang gawain, sila'y lumapit at humingi sila ng panalangin dahil anniversary daw nila. Ngayon, maya-maya, pagkatapos ng aming pakikisalamuha sa mga kapatid, kami kumakain na, maya-maya, naroroon na naman yung mag-asawa. Yung pala sila ay makakapatiran na at members ng PMCC Fourth Watch of Coronadal o kilala sila ni Pastor Jairo sa Coronadal. At nung sila'y lumapit sa akin, doon na nakapagpatotoo yung kapatid nating lalaki. He took hold of my hands in dalawang kamay ko. He looked at me in the eye and said, Bishop, hindi mo alam kung gaano ako kabisyo noon. Pero ngayon, lahat ng bisyo ko nawala na. Ang Diyos ang nagpapalaya. Kinabukasan, meron ding isang sister na parang gustong laging lumapit, hindi nagkakaroon ng chance. At pero nung kami pumunta sa Coronadal, dahil nagbisita din ako sa mga iglesia, ay nakalapit siya. At sabi niya, between sobbing and crying, 4 na taon niyang inaakay ang kanyang asawa. Marami ng pastor sa atin ang napakinggan niya, pero hindi siya maakay. Pero nung siya'y nakadalo ng Home Free Global Crusade 13, kaagad-agad na siya'y naligtas at nagpabautismo. Marami pa mga ganyan, mga kapatid, ang nagkakaroon ng ganyang karanasan. Yung salita ng Panginoong Jesus ay laging totoo.
And every time I stand, that's what I feel. That's the reason I preach the way I preach. Sapagkat parang gusto kong kunin. Gusto kong hilahin ang mga tao talaga sa kadiliman. Sapagkat kung hindi natin, mga kapatid, hihilahin sila. May mga tao, may mga puwersa ng kadiliman na matutuwa na tayo ay nananahimik.